Hello! Kamusta kayo? So today, i-share ko sa inyo yung pinagawa namin na hanging cabinet. Bali, yung inspiration namin is open shelves lang talaga, yung wala ng door. Yung aming inisip talaga is yung function. At the same time, hindi na mapamahal sa bibilhin na materyales. Nakapag-decide kami na pagkasyahin lang yung isang marine plywood na 3/4. So bali, ang lapad niya, yung mga lagayan ng mga plato or kung ano man, mga iba't ibang compartment, no, hinati namin sa 1, 2, 3, 4. 4 na compartments, tapos meron din siyang second layer or meron siyang nilagay namin na divider sa gitna. Kasi dati, kung makikita nyo sa video, yung pinalitan namin, sobrang luma na. As in, mga nasa 11 years na din yun. Meron ng mga anay. Yun yung nagiging problema talaga kapag na-infest na yung bahay. Malapit na talaga siya bumagsak. Nakapag-decide kami na palitan na lang talaga yung luma since ang dami ng anay, muntik ng mahulog, ganun. So kung makikita nyo, yung lumang cabinet, inatake na talaga ng anay, as in, konting-konti na lang, babagsak na talaga siya. Nung tinanggal na nga yung mismong lumang cabinet na yon, which is gawa lang din yun sa marine plywood. Pero since sa katagalan, may moist, may mga anay, grabe talaga. Sirang-sira na. Buti na lang talaga napalitan na agad namin yun. So, bali, isang marine plywood na 3/4, tapos kahoy na 1x2x8, 1x3x8, ganon. Tipong isang, ano lang talaga, isang marine plywood lang talaga ang goal para hindi na magdalawa kasi sayang naman. Since 30 lang naman yung lapad niya, tapos yung height niya, 30-30, parang 60 din yung height niya, ganon. So, wala nang nilagay na backing sa likod. Diretso na lang talaga siya na in-screw sa wall. So, ang ginawa pala dito is, una, tinanggal muna yung lumang cabinet. Pagkatanggal sa kanya, tinapon, syempre. Saglit lang to. Bali, ang pag-install nito is, isang araw kasama na yung pintura. Sa title ng video nito, magkano yung ginastos sa materials tsaka manpower. Bali, sa materials ay umabot ng almost 4,000 yung materials kasi nga, bumili kami ng yung varnish, pang varnish na nagkakahalagang 450. Pero may sobra pa. Kaya kung tutuusin, kahit sabihin natin na 3,500 lang, kasama na lahat ha. Yung mga edging, mga paints, mga konti-konti lang kasi ang nakuha sa mga pintura na nabili. May mga resibo naman ako na naka-separate. So, pagpalagay natin, since marami pa talaga ang sobra, since magagamit pa yun kapag if ever magpapagawa ng, kunwari, office table. So, magagamit pa yung pintura na yun, yung mga sobra. So, pagpalagay natin, ano lang, nasa 3,000 or 3,500 yung materyales na nagamit. Kasi yung isang marine plywood, nasa 1,200 lang. Pero since dun siya sa malapit lang bumili, kasi mas malapit sa bahay niya, sa kung saan niya ginawa or inassemble, nasa 1,300 yung bili niya. 100 din yung difference. Kaya mas maganda talaga mag-inquire ka talaga or magpa-canvas para yung mabili mo mas mura. Makakatipid ka na. Kahit difference na 100, may mabibili ka na ng brush, mga pwede mong gamitin na materyales. Pagkatanggal, nilinis, tinanggal yung mga lumang mga kahoy na nakadikit, tapos yung pintura na luma, syempre, kapag tinanggal mo, may mga bakat-bakat, 'di ba? So pangit naman tignan kung ilalagay mo na diretso yung cabinet mo, tapos ang dumi ng background. Ang ginawa nila is nilayout muna kung saan ilalagay, binutasan muna para pagka nagpintura na, isasalpak na lang. So pagkabutas, may mga butas na no, 'di ba napansin niyo yung Tox? 'Di ba merong nilalagay niya na parang plastic, 'di ba? Para kumapit siya sa wall or sa konkreto, tapos isi-screw mo. So instead na ganun yung ginawa, kahoy yung nilagay. So pinasok yung kahoy, no. Nung nalagyan na lahat ng butas, naglagay muna ng boral, nilagyan ng konting tubig. Tapos ang ginawa is nilagyan yung mga butas-butas or yung mga kailangan i-patch para ililiha siya after. Pag pinunturahan na agad siya ng flat latex is maganda na tignan, hindi na yung bukol-bukol or something. So, kailangan iliha talaga siya. So, saglit lang nila to ginawa. Yun, in-applyan na nila ng primer. Pagkatapos kasi nung matuyo, nung nilagay na boral, nung napatch na yung mga dapat i-patch, tapos nag-dry na yun, niliha na after para kuminis. Para pag nag-apply na ng flat latex, isang pahid pa lang, okay na tignan. And then, pagkatapos pahira ng flat latex, nag-apply
nag-apply na ng second coat na semi-gloss na pintura. So, pininturahan na namin. So, ang naubos lang yan is 1 quarts lang na semi-gloss. Tapos yung iba nga na part is, ibang sobra nga ng semi-gloss is in-apply ko pa dito. Kaya medyo maputi na ng konti, no? Pinalagay ko dyan para sa background. Pagkatapos mapinturahan is sinalpak na. Kasi nakaready na yung mga abang na butas, ganun. Nag-screw na lang. Alam nyo ba na naiwan pa yung pang bala na yung diretso lang pagka i-screw mo, bilis lang. Gagamitan mo na lang nung cordless na pangbarena. So, papalitan mo lang yung parang bala niya. Pero since naiwan yun, wala. Nagmano-mano na lang. Which is okay din naman kasi ilang screw lang naman. Tapos, matibay na talaga siya. Like, pwede mo siyang lagyan ng mabibigat na item kasi as in, steady talaga. So, minake sure talaga namin na matibay yung ginawa na cabinet. So, hinati kasi ito sa gitna para makadaan sa hagdanan dito sa bahay. At the same time, yung ginamit namin na sasakyan na Innova, kasya lang siya. Yung hindi ka mahirapan kapag nag-deliver ka or magpalala-move ka pa, additional pa na gastos. Alam mo yun, yung kahit sa 6-seater, kasya na siya kasi hinati na talaga siya. 2 item yung ginawa or 2 piece. Tapos pinagdikit na lang sila sa gitna. Kung makikita nyo sa video, hindi talaga siya full stretch. Isang marine plywood lang yung ginamit. Kasi may balak pa kami na lagyan pa yung side sa gilid. Kaya okay lang din. So, magkano na ang inabot? So, sa materyales, nasa pagpalagay natin 3.5 kasi nga, hindi naman naubos lahat ng materyales na magagamit pa yon sa next. As in, konti lang talaga yung gamit sa mga pintura. Bale, yung pagkapintura pala nito is, brush lang. Hindi to ginamitan ng spray. Valspar varnish yung tawag sa kanya. Maganda yung pagkagawa as in pasado at the same time pinaka-purpose talaga nito ng cabinet na to is function. Yung tipong kita mo na agad yung yung kukunin mo, anong lulutuin mo, ganon. Yung iba naman is hindi gusto yung ganito kasi syempre open, parang madumi tignan or makalat. Depende sa option ng tao, 'di ba? So, nasa sa inyo din. Ito, lang, yung parang pang-function lang talaga, yung realistic na talagang yung mga nilalagay kung makikita nyo, may mga diba, Tupperware ng ice cream. Yan kasi yung pambansang lagayan ng mga nilalagay na karne, isda, bago ilagay sa ref, diba? So, yun lang. Pagka-install nun, wala, okay na. Tapos na agad. So, nag-start na i-install yun is, at saka kasama na yung pintura, nag-start kami ng 10 a.m. natapos ng 3, mga ganon, 3:30. Tapos, umuwi na sila, pinabalik na. Actually, pinahiram lang ako ni boss ng tao, kaya 0 yung sa labor. Pero kung lalagyan natin siya ng presyo talaga, like i-daily mo sila. So, yung ginawa niya, yung cabinet, before pa in-install dito, say 1 day yon, say, lagyan natin siya ng 1,000. Tapos, pag-install nila, 1,000 din sa kanya. Tapos yung sa kasama niya is, example lang 800. So, ipagpalagay natin na 2,800. So, 2,800 plus 3,500. So, nasa 6,300 yung nagastos noon. Pero since libre nga ako sa labor, wala na akong binayan sa labor pati sa transportation noon, yung pinaka-total na materials lahat ng nabili is 4,077. Kasama na yung deliver ng tricycle. Pero since hindi naman naubos lahat, konti lang talaga yung nagamit na materyales sa pintura, meron pang sobra, kaya nilagay lang natin na nasa 3,500 lang. So all in all, yung ginastos ko is yun, nasa halos 4,000 lang talaga. Pero for the sake of yung magkano yung magagastos mo, kasi nga 0 nga sa labor. Wala na akong ginastos sa labor kasi pinahiram lang ni boss yung tao namin. So salamat boss sa pagpapahiram. Anyway, yung pinaka-total lang nito kapag lalagyan talaga natin ng presyo is nasa 6,300 pesos. Attain naman namin yung gusto namin na mangyari. Tsaka happy naman kami sa naging result. So simple lang talaga. Yung iba naman is mas gusto nila yung meron ng door, ganon. Yung iba nga touch lock, yung hahawakan mo lang tapos open na siya. Yung may mga ganon na mechanism. So pwede naman yan gawin in the future. Pero sa ngayon, since function yung hinahanap, ito lang muna.
I hope na may nakuha kayo na idea. So, pwede pang bumaba talaga yung presyo niyan. Kung kunwari, hindi nyo napipinturahan ng ganyan, hindi mo na i-varnish. Yung parang simpleng, yung simpleng diretso lang na pintura or i-DIY nyo lang ang pagpipintura, mas mababa pa. Kasi mura lang naman yung marine plywood eh. Tsaka yung kahoy. Mura lang din yung kahoy na mga additional. So, pwede nyo pang mas babaan. Yun lang. Tatanggalin nyo or babawasan nyo yung pagpipintura. Pwede din yung bumili na kayo diretso ng mga marine na meron ng laminated na. Yung hindi na kayo magkukulay. Nasa 3,500. Ganun lang din yung mga presyo niya. Pero sa ginawa ko dito, kami na yung nagpintura. So, yun lang muna for today. And see you again sa aking susunod na video. Bye!